na dapat ang mga iboboto nating kandidato ay yung mananawagan ng good governance, mananawagan ng hair follicle blood test, mananawagan ng tunay na pagbusisi kung saan napupunta ang 1.5 billion pesos a day na pondo sa flood control project, at mananawagan na ipagpatuloy ang investigasyon patungkol sa agri-smuggling, ang investigasyon sa PDEA leaks, at simula ng investigasyon patungkol naman sa extraction. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Sir Marlon at Miss Pa mga kababayan. Dapat na talagang isulong ang batas na bago magkandidura sa mga posisyon, dapat nakapag-hair follicle test na ang mga ito at may certification of liquidation na dala-dala. Na tama na, sobra na mga kababayan ang mga nauupong bangag ngayon sa loob ng Malacanang na wag na nating dagdagan pa. Na tamang winika nila Madam Maharlika at Miss Pam na magpa-test muna bago mag-file ng COC o Candidate of Certification. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Dagdag pa rito na itong sina Mayor Baste at si Attorney Vic Rodriguez nagkita na at tila'y may binubuong alyansa na Baste-Vic running in tandem sa 2025 senatorial election. Na kung ako ang tatanungin mga kababayan, napakagandang tandem nito, dahil kung itong si Baste tatak Duterte, ito namang si Attorney Vic mga kababayan ay hindi naman may pagkakaila na intelektual itong taong to, maraming alam at may paninindigan kamukha ni Congressman Marcoleta na lumalaban din sa mga kabalbalang ginagawa ng Kongreso at ng bangag na administrasyon. Na alam nila mga kababayan na talamak na ang korupsyon, ang mga buwaya sa loob ng Malacanang, kaya dapat na talagang supuin ng mga ito. At ang solusyon lang doon, iupo itong si Attorney Vic Rodriguez at ang mga Duterte para magkaalaman na at matapos na itong mga kawalang hiyang ginagawa ng mga nasa loob ng Malacanang, particular na nga sina Liza Bong at Tambalos at ang kanilang mga young goons. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, at kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, iba talaga gumalaw ang mga Duterte, master tactician talaga itong si Tatay Digong na alam niya na napatanda na ito at ang maging mayor lamang ng Davao ang kanyang makakaya, kung kaya naman ang nasa isip nito ngayon maupo itong sina Attorney Vic, Congressman Marcoleta at Mayor Baste sa loob ng Senado, kasama itong mga nasa Senate slate niya rin na sina Bato at Bongo at marami pang iba. Kung kaya naman mga kababayan patuloy nating suportahan lalo na sina Congressman Marcoleta at Attorney Vic na talagang kailangan nila ang tulong natin upang maibalik ang dating kapayapaan at malayang konstitusyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ito ang pinakamalapit nating proximity na witness ang isang Mayor Baste Duterte. For me, I don't know about it. Ako rin. And doon ko lang rin siya nakita kasi yung 2 beses lang natin siya na interview lang yun. Pero doon sa pag-uusap ngayon, ng gabing yun, thank you, doon sa gabing yun, doon ko nakita ang Mayor Baste Duterte na may puso at may utak. Grabe ang koneksyon ng kanyang puso at isip. At hindi siya nahihiyang may mga pointer siya na dumating pa sa point na hiningan din tayo ng mga opinion natin, di ba? Yun yung, di ba, na hindi siya yung know-it-all. Hindi siya know-it-all, talagang mula lang sa puso yung gusto niya lang sabihin. Yung pagtatanong, he kind of engaged everyone in the room. Yeah. Nang kung ano ang mga take nila sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga nangyayari ngayon. At ang pangyayari ngayon would mean to say, nagsimula kasi ito sa premise ng pangungumusta natin kung kumusta na ang Davao ngayon. Coming from the event naman ng hindi magandang pangyayari sa loob ng KOJC compound at yung kaganapan doon na nanggulo for a while sa isang peaceful na Davao. Diba? And he said, ang pinaka-striking din doon, Marlon, is when he said that wala naman, okay naman ang Davao except for that one incident na pinangunahan nga ng isang tore.
ngayon promoted. Correct. CIDG director. Reward niya ba yun? Reward niya yun. And pinupustura siya para maging Reward na yun, Miss Pam, yung kay General Torre na naging CIDG Director matapos ang pangharas sa OAGC compound. Yun talagang habol niya na umabante ang kanyang posisyon sa ahensya ng PNP. Pinangakuan ba naman? PNP chief. Buti sana kung reward lang to, Pamela, ha? Ang nakakatakot dito, sana mali tayo at sana hindi magpagamit. Although marami naman talagang mga nagsasabi na doon sa KOJC compound, hindi lang basta nagpagamit ng isang General Torre, kundi siya mismo ang gumawa ng paraan para mapakita sa tao bayan kung gaano naging abusado ang kanyang liderato. So ito, ang nakakatakot pa rito, sana mali tayo at sana hindi na rin gawin ni isang General Torre na isa ng CIDG Director mo, na sana hindi rin ito magamit para naman sa nalalapit na halalan. Although by February 2025, next year, May 2025, magre-retiro si Romel Martin. Ano niya yun? Mandatory retirement? Mandatory retirement. Pero wag nating kalimutan na pwede pa rin pwede silang i-reappoint. Pwedeng i-extend yung appointment niya. Oo. At pag na-extend ang appointment, ang termino ni Romel bilang PNP chief, malabo na maging PNP chief ang nag-aabang na si NCRPO chief Tateng Dartates. And pagka hindi na ma-appoint si Tateng Dartates na isang class 92, nakaabang na ang isang class 93 na general to. May ganong kalakaran pa meron. Ito yung mga kwentuhan sa 4 na sulok ng Camp Crame at Camp Aguinaldo. Is that a bad scenario? Kasi Siyempre, nasa trust and confidence ng isang commander-in-chief kung sino ang gusto nilang maging PNP chief at kung sino ang gusto niya maging AFP chief. Pero sa ipinakitang performance ng isang General Torre sa mata ng mga taga-suporta ng KOJC, maling-mali. bakit nagmamatter yung trust and confidence ng Pangulo doon sa mga taong i-appoint niya? Pero, pilit niyang pikit mata at busal na bibig. Ang trust and confidence naman ng mga taong nagluklok sa kanya dyan sa kung nasa Yan ang mabigat. At katulad ng sabi mo, pikit mata at busal ng bibig, mismong, huwag natin kalimutan na mismong si PBBM ang nagsabi na nung pasukin ng KOJC compound, walang mga armas my God. at walang ginamit na tirgas. Napakasinungaling, no, mga kababayan? Yun yung medyo baliktad at saliwa sa katotohanan yung pananaw, paningin at yung statement payag ng PBBM. Okay, let's address the bigger issue. Okay. Ganyan tayong encounter sa isang Mayor Basta Duterte. Meron siyang yung pinatuwaan na naman natin na open door policy kasi you can talk Yes. Kahit alam niyang mas mataas siya sa lahat, siya ang opisyal. Pero kasama niya ang mga staff niya na makikita mo may friendship amongst them, no? Ang ganda, may friendship. Kuya, thank you sa inyo. Thank Sir you. Harp, Sir Mick, thank you so much. Meron pa isa, Kuya doon. Sorry, Kuya. Saludo po, saludo. And sa mga istapan, Mayor Basta. At syempre, ang kaibigan natin na hindi naman na may katago, ang kaibigan nating Joey at kaibigan nating Evie, Si Ma'am Joey and Sir Evie Ugalbot na pareha natin na mga naging saksi. Yes, doon sa sa moment na yun. Another question. Bakit nandun si Attorney Jake Rodriguez? Ako rin naman Pwede ko ba sagutin? Sige, pwede naman. Para mag-usap sila ni Mayor Basta. Yes. Kailangan kasi hiniling ito ng marami sa grupo ng isa at grupo ng isa na maganap ang pangyayaring yon. So naganap. So, kaya lang, ang pinakamalinaw dito sa pag-uusap na yon ay ang appreciation ng isa sa isa. Ng bawat isa sa isa. Sobra. Mutual yun, no? Mutual. Mutual yung appreciation At ramdam mo sa kanilang dalawa, sa dalawang maginoong ito, sa dalawang magiting na to, sa dalawang maysog na to, ramdam mo sa kanila yung pag-uusap nila ay sincere. Walang halong kaplastikan, walang halong kaepan. At ito, ang isa sa masasabi mong usapang lalaki talaga. No? Ito yung usapang lalaki talaga. Bukod sa... Pwede bang usapang opa rin?
Actually, naman. Oo. Kailangan mo magbiligin sa loob kasi kailangan mong makinig eh. Kailangan mong mag-believe Hindi, pero bilib talaga ako. Mayor Baste. May laman. Hindi yung ampaw at hindi yung may laman siya. Matalino. Actually, May sense kausap. he's a different Baste from what the media portrayed him to be. Kasi media portrayed him as the happy-go-lucky son. Actually, The one who doesn't care. ito yung mga 6 years ago. Yeah, O nung 6 years panahon ago, ng yes. Tatay Digong na nakita rin naman natin na, di ba, na talagang easy go lucky. Parang pa-playboy, bubugoy sa mga Bisaya. Bubugoy. Pero, is Visayan word? yeah, ginagamit na termino sa Bisaya. Ambot kung Bisayang word. Ambot. Pero ginagamit din sa mga Bisaya yung bubugoy. Bugoy tuloy. Bugoy is a joker, di ba? Yung chill lang. Yun, chillax. Maporma, basta chill lang siya. Another interesting thing that happened, Marlon, is, speaking of chill lang, doon ko nakita somehow na after 2 weeks, ang isang attorney Vic Rodriguez ay nakapag-chillax. Sobra. Yung walang stress, walang pressure doon sa kanilang at naihayag niya yung sa loob. Kada tinanong ng personal naman tinanong ni Mayor Baste. At open din niya o prangka niyang sinagot. Nang walang Yes. walang hesitation. Yes. We saw 2 friends talking. Actually, we saw 2 gentlemen talking. 2 gentlemen talking. Yes, totoo yan, Marlon. And actually, the other thing here is, bakit ko nasabing I saw an attorney Vic Rodriguez na chillax. Na chillax. Because I have to share a little bit of a story na people have been egging or asking or bombarding us with requests, questions, and expression of support na, Attorney Vic, takbo ka, dapat tumakbo ka, bakit wala ka sa PDP? Ano nang desisyon mo? Yung parang, naghihintay kami, nakasuporta kami, blah, blah, blah. Naramdaman ko, bilang isang kaibigan, na may pressure sa ating kaibigan na Attorney Vic Rodriguez. At hindi ko makuhang gawing biro yung nawi-witness ko. Because this time around, I realized, ang hirap pala talaga pag sarili mo na yung siya ang nag-run ng show para maging, para maihatid sa pwesto ngayon ni Marcos Jr. Kung nasa siya ngayon. Nung si Atty. Vic ang nag-run ng show, madali sa kanya. Siya nagtitimon eh. Yes. Pero yung Nakikita ngayon, niya, from the outside. Nakikita niya, anong gagawin, dapat ito ganyan, dapat ito ganyan. Pero yung sarili mo na pala, hirap. Yeah. No? Naiintindihan ko yun. Kung siya nakitang, okay, he needs time, he needs to decide, he needs to contemplate on things, and most of all, he needs to pray. To be enlightened by the Holy Spirit kung ano talaga ang dapat niya maging desisyon. Because this time around, he is not deciding for someone else, he will be deciding for himself and for the greater good. Ang greater good na yan includes, of course, the Filipino people, and of course, most importantly, yung para sa family niya. Ano ang mas secured? Ano ang tanggap ng pamilya niya? Ano, tayo mga kaibigan nakasuporta lang dyan. Pag sinabi mong hindi, kaibigan pa rin mo kami. Pag sinabi mong oo, hindi all the way, we double up our being friends with you. Kasi hindi lang kami friends in words. This time around, we also become friends in action na kasi tutulungan ka namin. Correct. At saka hindi basta-basta gera tong susungin ng isang Vic Rodriguez. Gera bang masusungin ng mga... And let's say, not only Vic Rodriguez who will decide for sure later on kung ano ang magiging decision niya. Itong mga opposition candidates. Let's see, Marcoleta na nag-declare na. Congressman Marcoleta. Diba? So, ang mabigat kasi, pwedeng gamiting pagkakataon nito ng mga mga personalidad na binanggit doon sa Kingmaker book. Gagamitin ng pagkakataon sakaling tumakbo sa Vic Rodriguez para senador sa darating na midterm elections para siraan nila ito. Para gumawa ng kung ano-anong mga maling kwento, kung gumawa ng mga kung ano-anong paninira,
para lamang hindi ito manalo sa darating na panahon. Panigurado yun, Sir Marlon, na nakikita nila ng mga intelektual at may integridad ang mga kalaban ng mga nasa Senate slate, nila Tambalos Bongit. Paniguradong gagawa't gagawa ang mga yan ng kabalbalan laban kay Atty. Vic, lalo na't isa siyang kritiko ng bangag na administrasyon. Pero kung kayong aking tatanungin mga kababayan, payag po ba kayo na ganun-ganun na lamang? Alam, bakit ka sabi dito, vote state tayo. Sorry, Sir Marlon, no way for Lacson. What happened? Ay, meron pa na bang na-express already? Hindi, nung nakaraan, Ayun tayo. tayo. Oo. Pero hindi naman ako nag-thumbs up kay Senator Bing, di ba sabi ko, anyway, ba't ba ako napapaliwanag? Kanyang opinion. Ang akin lang, consistent po ako, malaki ang dapat ipaliwanag ng isang Senator Pantilo Lacson sa mamamayan patungkol doon sa liquidation by certification. So, sa susunod, yun ang magiging topic natin na dapat ang mga iboboto nating kandidato ay yung mananawagan ng pagbasura sa certification by liquidation by certification, mananawagan ng good governance, mananawagan ng hair follicle blood test, mananawagan ng tunay na pagbusisi kung saan napupunta ang 1.5 billion pesos a day na pondo sa flood control project at mananawagan na ipagpatuloy ang investigasyon patungkol sa agri-smuggling, ang investigasyon sa PDEA leaks at simulan ng investigasyon patungkol naman sa extraction. Maglalagay tayo ng isang content para dyan na kung ano-ano mga issue ang dapat sagutin ng bawat kandidato. Pag ikaw yes to liquidation by certification, X ka. Pero pag ikaw no ka, talagang isusulong ng mga may sugya. Hahanapan ka namin ng resibo na dapat kung ikaw ay dinala ng pagkakataon na ikaw ay maniluklok. Tama. Dapat may resibo at gawin mo talaga ang transparency na nire-require. Tama. Napaka-importante ng plataforma de gobyerno ng bawat kandidato. Pero dapat kalakip ng plataforma de gobyerno ito ang sagutin itong mga binanggit yung issue. Ulitin ko, ano issue? Air follicle blood test, liquidation by certification, PDEA leaks, blood control, yung PhilHealth. Huwag na nating hayaan na may bangag pang maupo sa loob ng Malacanang dahil sobra-sobra na ang mga nauupong bangag ngayon. Huwag na nating dagdagan pa mga kababayan na yes to hair follicle test bago sumabak ang mga ito sa pagtakbo sa susunod na eleksyon. Right. Yun. Magkakaroon tayo ng barometro. And nire-respeto ko po yun. Nire-respeto ko po kung XXKK Lacson. Dahil pananaw niyo po yun. And hindi ko pa naman tinatamsa pa ng isang tika. Wala pa. Actually, maaga pa eh. Wala pa. Minsan kailangan mo minsan kailangan mo marinig. Marami pang mangyayari. Oo, marami pang mangyayari. Malay mo, bigla na rin tayo manawagan about straight. Diba? Hindi pa natin alam eh. Marami tayong dapat consider pa. Actually, gusto ko lang i-address itong isang tanong. Ang pangalan niya is si WT. Sabi niya, ano ang masasabi niyo sa nagsasabing Trojan horse si Atty. Rodriguez? Ano batayan muna nung nagsabi niya na Trojan horse ang isang gusto ko lang din ibalik dun sa moment na na-witness natin sa isang maliit na kwarto kung saan nag-usap ang dalawa na nakaringgan natin ng isang, alam mo, very sincere message ang isang Mayor Baste. Nagulat ako roon. Na sinasabi niya na, you know, Atty. Vic, you were there with us and for us from the very start. From the very start. Sabi kaya, you know, your call for good governance and your advocacy, the shared advocacy we have na meron ng maisog and all. And then, minsan nga, hindi naman namin hiningi yung pagtatanggol mo sa mga Duterte, na hindi naman namin hiningi, pero nakikita mo lang tamang gawin o tamang sabihin, ginagawa mo, sabi niya. For everything, sabi niya, thank you. Sincere, no? And Mayor Baste na. What makes him a Trojan horse? Ang Trojan horse dahil daw hindi nila ayaw sabihin ni Atty. Vic na nakita niya ang isang Bongbong Marcos na nagpulpuro. Actually, ang tanong dyan, Marlon, bakit ang isang Atty. Vic hindi niya tinitake advantage yung mga moment na
pwede naman siyang gumawa ng mga sabi-sabi lang pero hindi niya ginagawa. Doon mo Diba? makikita, Kasi hindi talaga ganun yung doon mo mama. makikita yung personalidad ng mama. Oo, diba? Yan na lang ano, Marlon. Sorry, yung issue ng marami sa kanya, di umano na siya ay kapit tuko sa kanyang pwesto. Eh bakit siya nag-resign? You know, if you are executive secretary, you are already the little president, they say, Marlon. And you will do anything and everything, Marlon, just to hold on to that power. He could have kissed us, Lisa Marcos, but did not. Instead, resigned and then left the government. Pinaliwala niya kung little president siya dahil hindi niya masikmura yung mga counterflow na nangyayari sa Malacanang, kaya nag-resign siya. So, ang isang Vic Rodriguez, hindi uhaw sa kapangyarihan, kundi uhaw siya sa mabuting pamamahala sa pamahalaan at uhaw siya sa katotohanan. At ang batayan nito, ito yung Kingmaker book na Biblia ngayon. Kung ano ang nangyayari at kung ano ang tunay na nangyayari sa palasyo ng Malacanang. Guys, meron lang ako phone-in question.